try na natin dito sa ating 70 watts 50 Hz na mini refrigerator. Tingnan natin kung magcha-charge, no? So that means nagcha-charge niya. Okay. Yan. Buksan na natin itong ating Yobaw power station. Tingnan natin kung ano nga ba yung kanyang package inclusion. Siyempre, number 1 yung manual na hindi naman natin binabasa. Tapos, meron tayong dalawang plastic na ang laman naman ay ating AC adapter. Tapos, meron siyang kasamang cable. Ayan. Siyempre, ito na yung ating power station. And, bagaan din lang naman siya. Hindi siya ganong kabigatan. Ito na yung ating Yobaw 3N300 WLPD multi-function power station with 70,000 mAh battery capacity or high power daw. Yun yung basta sa kanilang title. Talagang title pa lang, pang malakasan na. Ito kaya. Kamusta naman kaya yung performance nito? Makunat naman kaya siya? Matagal kaya itong malowbat? Fast charging kaya siya? Pwede kayang gamitin sabay-sabay yung kanyang mga charging ports? And pwede ba siyang gamitin kahit naka-charge? And pwede nga ba siyang i-charge gamit yung mga solar panel? So ilan lang yan sa mga sasagutin natin sa video ito. Kaya kung interesado kayo, ay panoodin mo lang ang video na ito hanggang dulo para wala ka ng maraming tanong. At magaan din lang naman itong power station na to kasi nga naman nasa 3 kg lang siya. And also, plastic din yung kanyang case. Kaya magaan. Yung battery nito is 72,000 mAh. Naka lithium iron phosphate na siya. And then, nasa 230 watts-hour yung kanyang total capacity. Dito sa likuran ng ating power station, narito yung ating blower. Dito siya nagbubuga ng hangin kapag umiinit na. Dito naman sa harapan ng ating power station, nandito na yung ating mga main features. So, meron tayo ditong LED na 3 watts. And syempre, ito yung kanyang power button ng ating LED. Dito naman sa ating left side, nandito yung ating charging port na 12 volts at pwede na sa kanya ang 24 volts. At ito naman yung kanyang kasamang charger na 60 watts na naka 20 volts. So ayun, swak na swak naman. Dito sa ating right side, meron tayo ditong DC power button para mabuhay itong ating DC power outputs. And dito naman sa katabi niya, meron tayo ditong LED power indicator. As we can see, meron pa naman tayong 4 bar, meaning full charge pa itong ating power station. Dito sa isang hanay natin na to, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5 limang DC ports na naglalabas ng power. So dito sa una, meron tayong dalawang 12 volts port which has 6 ampere kada ports at na total of 72 watts. So try natin kung talagang 12 volts na yung kanyang output. So ayan, meron tayong 13.40 volts. Next one. So ayan, pareho din lang, 13.16 volts. Itong dalawa nating USB-A, itong mayroong kulay orange, ay compatible siya sa QC or Quick Charge 3.0. Kaya nila ang 5 volts 3 ampere or 15 watts. Pwede rin ang 9 volts 3 ampere or 27 watts. Pwede rin ang 12 volts with 1.5 ampere or 18 watts. And the last one is yung 5 volts with 4 ampere or 20 watts. So check naman natin kung talagang compatible nga sila sa Quick Charge, kung tataas yung kanilang voltage. Gamitin ko itong aking decoy para matest natin yung kanilang QC and PD feature. So yan, as we can see, meron tayo ditong 4.98 volts or equivalent na rin yan sa 5 volts. Tingnan natin kung tataas pa. Ayan, medyo mabagal siyang mag-transfer ng voltage o mabagal siyang tumaas. Medyo mabagal lang konti. Pero okay naman. Meron tayong 9 volts 0.18 at maximum of 12 volts. So ayan yung nasa specification niya. Try naman natin kung kaya niya pa ang mas mataas. Ang 15 volts. Ayan, hindi siya tumaas. At ang 20 volts naman, wala pa rin. So hanggang 12 volts lang talaga siya. Try naman natin itong ating next USB-A. Same pa din. 4.99 volts pa din. Yun, 9 volts 0.18. Okay pa din. 12.17 volts. At ito nga palang Type-C port natin ay dalawa na yung kayang gawin. Pwede siyang mag-serve as input at pwede rin sa output. Meaning pwede tayong mag-charge na device dyan and at the same time, pwede natin siyang i-charge gamit yung kanyang Type-C port. Ang 5 volts 3 ampere or 15 watts, 9 volts 3 ampere or 27 watts, 12 volts 3 ampere or 36 watts, 15 volts 3 ampere or 45 watts,
And the last one, yung pinakamaganda niya, ay yung 20 volts with 3.25 ampere or 65 watts. And now, subukan nga natin kung talagang meron nga siyang PD feature, kung talagang maganda nga. Ayan, meron tayong 5.26 volt. Try natin kung tataas. Ayan, mas maganda yung kanyang pag-transfer guys, mas mabilis. Next one, 12.21 volts. Basta napapansin ko dito mas mabilis yung pag-transfer niya, mas maganda yung Type-C. 15.12 or 13 volts, okay din. Last one, ayun, pasok na pasok. 20.18 volts. So legit naman yung kanyang nasa description. Okay naman yung kanyang power delivery. Dito naman sa baba, meron tayong AC power button. Katabi niya naman itong ating AC port or 220 volts output na mayroong 50 Hz at pure sine wave. At maximum naman niya ang 300 watts. Now, test naman natin yung kanyang output voltage kung talagang 220 volts nga. So, ayun, 225 volts yung kanyang power. Test naman natin yung kanyang frequency. So, ayun, 50.3 Hz. So, talagang legit naman na nasa 50 Hz. And ayun guys, na-test naman natin na lahat naman ng ports ay gumagana. And yung kanyang mga feature naman like yung QC o yung power delivery ay gumagana naman. Especially yung kanyang Type-C na talaga napaka-snappy, napakabilis niya mag-transfer ng voltage. And now, try naman natin ngayon kung pwede nga bang pagsabay-sabay tayo mag-charge sa kanyang mga charging ports, hindi kaya siya mamamatay. Well, let's try. Dagdag pa tayo ng isa pang 12 volts port. Nagcha-charge din naman. So yun, okay na rin. And as we can see naman, namatay yung iba. Base sa pag-test ko dito sa kanya mga charging ports, makakapag-charge naman tayo sa kanya sabay-sabay. Yun nga lang, regular charging lang or hindi yung fast charging. Kapag nag-charge tayo or pinilit natin siya sa power delivery na magkasabay, ay mamamatay talaga siya. So kung gagamit tayo ng power delivery or QC is dapat isahan lang. Huwag tayo magdadalwa para hindi siya mamatay. At ngayon naman ang tanong ay pwede ba natin gamitin itong power station na to? Pwede ba tayo mag-charge dito habang ito ay naka-charge din sa kuryente or sa solar panel? Well, try natin i-charge muna dito sa ating AC charging cable or sa kanyang AC adapter. Ayan, umilaw na, meaning gumagana na. So, charge natin siya. Ayan, nag-charge na siya. Ngayon naman, try natin mag-charge ng isang laptop dito. Okay, try natin kung mag-charge itong ating laptop. Ayun guys, hindi siya nag-charge. And as you can see, wala siyang ilaw dito. Meaning, hindi buhay yung ating AC port. Now, try nating tagtagin itong ating charger. Tapos, saka natin buhayin. Ayun, gumana na siya guys. And ayan, nag-charge na siya ulit. And ngayon, try nating ibalik yung ating charger dito kung gagana. And ayun guys, namatay. And now, subukan naman natin sa power delivery or dito sa kanyang Type-C kung pwede ang pass-through charging. Ito kasi guys yung hirap kapag Type-C to Type-C tayo. Hindi natin maintindihan kung alin ba, ito ba yung mag-charge o ito. Kasi nagbabalikan lang sila ng power. Hindi mag-aare. Ito yung nag-charge sa halip na ito. So try natin dito sa isa sa Blowetty. Yung nag-charge na siya. Try natin buhayin itong ating button. Ayun, wala pa rin. And ayun guys, based sa pag-test ko ay hindi siya compatible sa pass-through charging or hindi mo siya magagamit habang naka-charge. That means kailangan nyo muna siyang i-charge bago nyo siya gamitin. Kahit pa solar panel yan or kahit sa kuryente o kaya naman is dito sa ating Type-C power delivery.
kailangan nyo talaga muna siyang i-charge bago nyo siya gamitin. And ngayon guys, pumunta na tayo sa capacity test. Gaano nga ba katagal bago malobat itong ating Yobaw power bank or power station na ito? Ang oras nga pala ngayon ay ayan, 9:05 na ng gabi. At unahin ko muna gamitin dito sa ating 5 watts or 5 volts na ceiling fan. Ayan, umiikot na. And then, next naman natin dito sa ating Wi-Fi. Ayan, it's working na rin. And then, gamit ako ng isa pang 12 volts na ilaw. Ito, naka 12 volts male jack din siya. Ito yung ilaw namin sa labas. Ayan, gumagana na rin. And then, meron pa tayong isang 5 watts na bulb ito. Dito ko siya isasaksak dito sa ating USB port. Dito sa ating Type-C ay hindi ko siya gagamitin kasi baka mamatay na naman. So, tama na yung apat na device. So, pakita ko sa inyo yung mga ilaw namin sa labas. So, ito yung aming 12 volts na ilaw. Ayan. And then, yung aming namang 5 watts na bulb. Ito pala yung aming isang ilaw na 5 watts. So, ngayon, tingnan natin kung kaya nga ba hanggang umabot ng bagdamag. So, update tayo bukas. The next day. Eto guys, umaga na. Ayan, buhay pa rin naman yung ating ceiling fan. Umikot pa rin. Tapos itong ating power station ay buhay pa rin. So, hindi ko muna siya papatayin kasi pupunta ko ng bayan. Papagupit muna ako. Kaya, hintayin ko na lang siyang bumuting ng tanghali. Pag uwi ko, tingnan natin kung ilang pa yung tira. A few minutes later. Eto guys, nakauwi na ako. At ang oras naman ngayon ay 11:12. Tapos, meron pa tayong tirang 4 bars pa din. Hindi pa rin siya nababawasan. And although hindi naman talaga siya accurate kasi nga bar siya, hindi siya naka-LED or digital display. Kaya hindi rin malaman kung ilang percent pa talaga siya. And eto guys, tapos ko na siyang gamitin magdamag. Nagamit ko na siya dito sa ating 12 volts Wi-Fi. Tapos sa 12 volts na ilaw namin sa labas. Another 5 watts na ceiling fan dito. Tapos isa pang 5 watts na ilaw. Bali, 4 na devices yung nagamit ko siya simula 9 PM hanggang 11 ng umaga. Umabot naman siya ng 14 hours. At as you can see naman, meron pa siyang tirang 4 bars. Ayan. Hindi nga lang siya gaano talagang accurate kasi nga bar siya. Mas pag nasana kung LED or yung digital, pero okay na rin. So ngayon, try naman natin gamitin sa laptop dito. 39% pa itong laptop. And then, try natin siyang i-charge na dito sa power station na to. So ayun, nagcha-charge naman siya. Pero hindi ko gagamitin ito na matagal kasi malakas to sa power kapag naka-AC. And syempre, ang gagamitin ko pa rin na itong ating power delivery na charging cable. Kasi ito ay mas matipid kasi DC yung kinakain yung power. So ayan, nagcha-charge na. A few moments later. And eto guys, let's see kung ilang percent na to. Meron pa siyang 98%. Ayan. Almost full charge na rin naman siya. At nagtataka lang ako dito, hindi pa rin siya nababawasan. Ayan o. So now, try ko naman gamitin sa electric fan. Ito, subukan natin sa 60 watts na electric fan. Okay. Oras pala ngayon is 12:52. Natin mga bandang alas 2, mga 2 hours kung ilan yung matitira sa kanya. And ito guys, alas 2 na ng hapon at naka 2 hours na itong ating electric fan dito sa ating power station. And ayan, meron na lang tayong 1 bar. So tingnan natin kung ano pa yung kaya nating i-charge gamit yung 1 bar na. Ngayon naman, subukan natin dito sa aking iPhone 5. Ayan, meron na lang siyang 16%. Okay, nagcha-charge na. And eto guys, 99% na siya at nagbi-blink na itong ating power station. Ngayon naman ay isum up natin kung ano nga ba yung mga devices na nagamit ko sa 100% capacity ng Yobaw power station na to. Una, yung aming 5 volts na ceiling fan, tapos 12 volts na Wi-Fi, 12 volts na ilaw, at isang 5 watts na ilaw din. Tapos ginamit namin siya sa loob ng 14 hours at meron pa siyang tirang 4 bars pa rin, hindi pa siya nababawasan. And then ginamit ko na rin yung aming laptop, yung aking laptop na to. 60 watts simula 39% hanggang 99%. At meron pa din siyang tirang 4 bars pa rin, hindi pa rin siya nababawasan. Pero syempre hindi na totoo yun kasi nga naman hindi siya naka-digital.
And then, ginamit ko naman yung aming electric fan na 60 watts din. Nagamit namin siya sa loob ng 2 hours at mayroon siyang tirang 1 bar. Tapos sa 1 bar na yon, ginamit ko na rin yung isa kong iPhone 5 ito. Simula 16% hanggang 99% ay yun na. Na-lowbat na itong ating power station. Nag-blink na siya. Ngayon naman guys, isubukan natin kung gagana nga ba itong power station na to sa mini refrigerator na 70 watts at 50 Hz. So, try natin. Go! And ayun guys, gumagana naman kasi gumana na yung kanyang compressor. Oras nga para ngayon is alas 9. Tingnan natin kung hanggang ilang oras na kayang pagganahin itong ating refrigerator. Ito guys, ako ngayon alas 11 ng gabi nagka-capacity test nitong ating power station gamit itong ito pa rin ating mini refrigerator. Ang tagal niya madobat. Abutin yata ako dito ng madaling araw. And eto guys, nagbi-blink na itong ating power station. So lowbat na siya. Hindi niya na kaya. 12:60 na ng madaling araw. And ayun guys, napagana naman itong ating power station, yung ating mini refrigerator sa loob ng 3 hours. Kasi naman yung ating power station ay nasa 230 watts hour at yung ating namang mini refrigerator ay nasa 70 watts lang at 50 Hz, kaya kinaya naman niya. And then ngayon naman, subukan naman natin itong power station na to. Gamitin natin dun sa washing machine na 300 watts na 60 Hz. Tingnan natin kung ano mangyayari kasi 50 Hz yung kanyang capacity. Ayun guys, kita nyo naman yung ating washing machine na 60 Hz is gumana naman dito sa ating power station. Yun nga lang, dahil nasa 50 Hz lang yung kaya nitong ating power station, ay medyo hindi ganong smooth yung pag-function ng ating washing machine. Medyo maingay siya at medyo garalgal. Kaya kung gagamit kayo nyon is mas maganda kung titingnan nyo muna kung yung inyong bang washing machine is nasa 60 Hz or 50 Hz para kung sakalang bibili kayo nito is swak na swak. Basta 50 Hz lang yung kaya nito. Ngayon naman guys, ay subukan naman natin i-overload itong ating power station. Gumamit tayo ng mataas na load kagaya ng rice cooker na nasa 500 watts 60 Hz. Tingnan natin kung gagana ba siya or sasabog ba siya or usok. Upon testing guys nitong ating power station dun sa ating mataas na power na rice cooker na 60 Hz, hindi gumana yung rice cooker natin. And ito namang power station is nagkaroon siya ng ilaw dito sa kanyang tabihan na pinagmix na blue and kulay red. Yun siguro yung sign kapag hindi kaya nitong power station. Pero hindi naman siya namatay. And ngayon guys, isubukan na natin i-charge itong ating power station gamit yung kanyang 60 watts na AC adapter. Yan. So yan, nag-charge na. Tingnan natin kung hanggang anong oras yan bago ma-full charge. A few inches later. And eto guys naman, full charge nitong ating Yobaw power station at 8:29 na. Guys, na full charge na itong ating power station at na full charge naman siya sa loob ng 4 na oras. So okay. At ngayon naman na i-charge natin itong power station gamit yung kanyang Type-C na port. Tingnan natin kung ilang watts ba yung kanyang talagang capacity and kung ilang oras siya bago ma-full charge. Ang oras ngayon ay 8:05 ng umaga. And ayan, nag-charge na siya gamit yung Type-C. Ito naman yung nakukuha niyang power. Guys, na-stock siya sa 65 watts. So, 65 watts yung nakukuha nitong ating power station. Talagang naka-maximum na siya doon. At ito guys, full charge na itong ating Yobaw power bank. Ayan, tumigil na yung kanyang pagbiblink. At umabot siya ng 11:18 ng umaga pa rin. And ito guys, full charge na itong ating power station gamit yung Type-C. Yun nga lang, yung kanyang power talaga is limited sa 60 watts, which is okay na rin naman. At katulad lang siya nung power ng kanyang AC ganito na 60 watts din. Okay. At ngayon naman guys, isubukan natin i-charge itong ating power station dun sa aking 60 watts na solar panel na nasa labas. At sa mga magtatanong dyan kung saan ko nga ba nabili itong 60 watts na solar panel na to, nabili ko to guys sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link natin sa description at sa ating comment section kung gusto nyo ring tingnan or bumili.
itsura ng 60 watts natin. Tapos ito yung nasa likod. Ito nga pala yung ating specs. Ayan, meron tayong 60 watts maximum power with open circuit 22.32 volts at 18 volts yung kanyang voltage. Okay, pero minsan umabot yan ng 22, minsan nga umabot pa ng 23 volts eh. Okay, saksak na natin. Hindi pa malakas yung sikat ng araw, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang ito sa bubong. And ayan, nag-charge naman siya at ang oras ngayon ay 8:11 ng umaga. Ito guys, ngayon ang oras ay alas 2 na ng hapon. At ayan, kita nyo naman, lilom na agad dito sa amin, kaya medyo hindi maganda yung solar panel kapag ganitong pagkakataon. Matagal siya maka full charge kapag ganyan. A few moments later. And ayun na guys, ang oras ngayon ay alas 4 na. Mahinang talaga yung sikat ng araw. Masyado nang natatabunan ng mga puno dito. Kaya talagang kandong na kahit yung nasa dulong solar panel namin, wala na rin sikat ng araw. At itong ating power station hanggang ngayon is 1 bar pa din. Ayun na guys, maghapon kong chinarge itong ating power station doon sa aming 60 watts sa solar panel at hindi man lang nadagdagan yung kanyang dito, bar. Pero hindi natin masasabi na talagang hindi nadagdagan yung kanyang percentage kasi naman siya is nakabar. Talagang ganyan talaga yung problema kapag nakabar yung kanyang power indicator. And aside from that, yung naman solar panel is nandun lang sa bungad ng bubong. Hindi ko siya nilagay doon sa tuktok doon sa malakas yung sikat ng araw, kaya hindi rin gaano maganda yung pag-charge niya. At ayun guys, tapos na yung pag-test natin dito sa power station na to. And yung ating final question is magkano nga ba itong power station? So sa ngayon guys, sa pag-check ko dito sa Shopee, ang price niya is nasa 8,720 pesos. Pero hindi naman yun fixed price, minsan bumababa, minsan tumataas din, depende sa kanilang mga promotion. Kaya mas magandang i-check nyo na lang. Ilalagay ko yung link natin sa description below o sa comment section para mas mabilis yung mahanap yung Shopee at makita yung kanyang actual price ngayon. Ngayon guys, is base naman sa pagtetest ko, sa tingin nyo ba is okay ba itong ating Yobao power station na to? Just comment lang sa ating comment section below.